Good morning guys. Ayan, nagpalpitate ako guys. Uy. So andito ako sa sasakyan. Pupunta ako doon sa 11-11 kasi malapit lang naman tayo doon. Grabe ang lakas ng lindol. 7.8 magnitude, no? Nanginginig yung boses ko ba? Ayan, kakagising ko lang. Nagising ako dahil sa lakas ng lindol. As in yung lindol guys, hindi siya duyan. Yung lindol is ganyan. So, ang tagal na panahon na yung last na naglindol ng 7 magnitude, no? Ngayon naglindol ulit ng ganun kalakas. So, pupunta ako sa tindahan ngayon. Sisirado natin pero kailangan muna natin i-check yung building. Hindi natin pwedeng iasa sa tauhan natin kasi hindi nila alam yung mga dapat gawin or dapat mga safety. Update sa daan ngayon, oh. Para akong nahihilo guys. Takot sana akong lumabas. Kasi dahil may mga poste baka mag aftershock. Tingnan natin yung mga surroundings natin dito kung may. Pero yung dito kasi wala masyadong matataas na buildings dito. Sa linya ng 11-11 yan. Ayan, andito na tayo. Ayan mga estudyante na sundo. Ayan, dito tayo sa kanila. Siga, suga Rex. Ay, brand out, no? Kaning isa, abri hapon niya para mahayag sulod. Up. Yaw, medyo kayo kaya nagkumon ako, bro, na igit po gawas. Stay, balik na bawa. Yaw, mangi, malipanot ako sa pagkakas. Uyog. Ah, pumuta. Paano uban na? Wala man ang buwak ng uban eh. Nakuan man, uban lang. Ayan guys, so nakapasok na kami. Ha? Oh, tragis. Gawas abi. Gawas ka. Yawa. Oy, linog. Diba, linog ba, linog? Na. Ay, putragis. Lord. Ah, mga madulanan ka na. Ah, dire na sa mga kusina. Magawas na ba? Tawag sabay sila na rin. Kung anong delikado ka nang gabiyahe ka ba nga maglinog? Mawala ka sa dalan. Motor sila ba? Hindi na ko siya makontak. Nalubat na daw siya. Si Johanna, Jim. Asa, Jim? Si Johanna, asa? Balay. Kinsa? Mama ni kuha, mama sa katong cashier gabi paggabi diri. Si Ano Charlene? siya si Charlene, mama niya nas balot niya biyahe ka diri. Katawagan niya siya kung nakatabok naman sila sa dagat. Kaya mo tong tabok sa dagat ba. Puno-puno na ba na ilang buwan, sila mo largag, war mo po. Ang mga ulo sa bote Rex, sila ha. Maulan to akong bilangon ang mga ulo niya. Ipang sulod na sa styro ang kuan. Purot ang mga red wine. Purot no, mga Carlo Rossi. Puno man na diha. Nya 18 man na. Nasa loob sa ni. Mga ano sa ni.
Grabe. Amoy pa lang, hangover na. Grabe, hurot ang ano guys, oh, mga drinks. Ang mga ulo sa buak. Ano to, sir? Wala sa may ano, suron sir ba? Mga bigas guys, piling, sira. Mapahilo. Ang amoy ng ano? Amoy ng mga alak. So nagsimula yung linog, yung lindol guys, 7:53 ng umaga. Until now, meron pa mga aftershocks. Gan kuha ay kung carton gan, tabuni sa gunay carton ng gan Eric oh. Kaning gan Eric ba tabunan og carton sa taas. Nakahumaw ang ice cube, wala. Damage ng ice cube kanan, nakahumaw ang gumaw. So, ayan, blackout pa, walang generator. So, hindi na tayo magtaka kung lahat yan mamemelted. So, next ko na yung mga supplier niyan. If ever na BO. Siguro, nalindulan din naman sila. Ano, tapunan ka ng freezer? Kani mga freezer tanan, karton. Rex, karton Rex. Pangtabon sa taas sa freezer. Yung nabasag. Double block. Gold table. Okay, buta na dira. Wala tayo gloves dira. Jeb, nasamad na ka, oh. Huh? Pag gloves mo ba? Wala gloves dira. Papalit na lang ta gloves. Papalit ta gloves kay insect dye. Papalit ta gloves kay palit gloves kay insect jib. Pag gloves mo kay lang. Katong para to sa gloves. Apat ka pares. Rex, ayaw sa anong botelya ha, magpapalit sa ko gloves. Pag inay mo diya. Ayan, nagpabili ako ng gloves. Kasi sa sobrang daming nabasag, as in madami, mga nasa 50 items siguro. Kasama na yung mga branded natin na mga inumin, no? So napabili lang ako saglit doon sa hardware kasi open naman yung hardware. Pero yung hardware namin guys, update doon. Yung mga damage nila, mga pintura, pumutok, yung mga nahulog pala, nakalat sa sahig. So natapos ng mga boys doon, nag-rescue sila dito sa 11-11, nandyan sila lahat. Kasi pinalagay ko sa styrobox yung mga inumin, tapos pagkatapos nitong clearing, i-close muna natin yung tindahan na bukas na naman yung resume natin. Ayan. So grabe ang tapang ng amoy sa loob, naghalo-halo yung mga inumin guys. Ayan, so may insert akong clip dyan ng isang building dito, kilalang fast food na nasira talaga yung building. So insert ko na lang yung mga clips guys ng mga hiramin natin, no, sa mga nagkakapag-upload. Grabe yung inig ng kamay ko guys, nandito pa rin yung paba ko, parang yung heart ko andito sa kuto-kuto guys, oh. Ang lakas ng ano, yung kabuhi ko guys, oh. Ano yung kabuhi, yung parang nasusuka ka, na parang nahihilo, na hindi ko maintindihan. So dili ni buak tanan Rex. Ay bandit wala. Uban buwak uban. Ayan, so pinaiba ko lang yung ano guys, yung mga ulo ng mga nabasag para sa inventory namin. Grabe. Grabe ang amoy. Quarantine. Quarantine sa inom kay Paldo karon. Paldo sa ilong. Ayan, kamusta? Naka-CR ka? Kung ilong part? Naka-CR bro, grabe. Nigling ko ba, bro, muuyog. Ayan, naka-CR ka ba? Pero 1, 2, 3 yung counting. 1, 2, 3!
2, 3. Kauntay nga dahil. Wala akong ilong. Na. Ara. Wala akong ilong. Yung ilong doon. So, andito si Bonso, guys. To the rescue pod sa mga ate. Alas na Ay, Rex, daspan daw. Iatag kay kuya, oh. Nadi ako, nadi ako. Tagay, pag open, magamit pa tag, daspan dito sa bago, pwede man. Live stay dahil. Sago. Harina. Wasak. Dire ako mga butila, dire mga ulo. Ulo na. Oo. Dire ang mga... Nakaon ang electric fan niya, pakiibot daw ko na ya. Wala sa bangwa ng mga okay pa. Para bigdo na mabilin. Oh, para pwede na lang daspan nun. Tanawasan ng mga buo pa. Kung pwede pa matagay. Dapat ano mga ko sana yung mga botilya butangan ginag-bracket dapat eh. Lagi. Mao man na ang ano, ay palihokon pag naanay disgrasya. Palambrihan na ni siya. Kaya lambre ko eh. Kaya ko gyapon nga datong 10 mm lang. Buwak ng 3 ay. Sige ba, ikan drill lang mubuk lang ba, drill lang tama di para makot-kot na ang Damit botilya. tray, damit. Dire ang damit na. Kaya na taon sa ikwan. Pero ang sa tisa, safety man to sa tisa kay naka nylon siya ba na oh. Wala gid siya nakagawas. Kung Ako dito ano. mga botilya na ito, di pakalambrihan mo na ako. Sanay mo haya mga red wine. Pero yun siya tiyo para sa iring. Na kasi sa kusina area. Uy, putok ang Mang Tomas. Ito na isa. Sago. Sago din no. Alam mo ito nga tayo ang iring ba? Grabe, uy. Dili din ni masaligan ning stante, no? Kay grabe kay siya effect sa uyog ba, oh? May patong mga itom. Sa loob ng rep, wala. Tumba lahat. Pati mga beer. Kusina. Ayan yung update sa kusina. Uling. Okay lang. Tubig. Unsa na nga box? 220 na. Ay, unsa na? 345. Ayan, update. Hindi pa naibalik kasi hindi pa nalagyan ng harang yung lalagyan niya na area. Yung mga imported guys, iniba namin dito na area malapit sa counter. Kasi nga nung last time na maraming magnanakaw no, na sumusulpot, yun yung punteriya nila yung mamahalin. So dito naman, ito na yung update. Ayan, basa yung floor kasi maraming nasira. Kalbo talaga, ang daming nawala. Daming natanggal na stocks. Ayan dito, okay na, malinis na. Yung mga pumutok na sago, damage na. Yung pumutok na mga harina, hindi na magamit. Ayan. So, yung dito, okay na din. Naibalik na yung mga kalat. Maraming nabasag na ketchup. Tsaka yung mga bagoong na nakabote. Yung mga ganito. Daming basag. And then, dito naman sa mga sabunan, okay na din. Naibalik na nila. Ayan, madilim pa guys kasi hindi pa bumabalik yung internet, yung kuryente hanggang ngayon. Okay na din dito sa biscuit area. Ayan.
85. And then meron ng mga harang. Ayan. Nalagyan na siya ng harang. Nandito sila Boss Jerry kanina. So yun yung nagawa today. Hindi pa natapos na i-arrange. Pero nalinisan na. Dito naman sa mga ref freezer, tinabunan ko ng mga karton kasi hindi pwedeng ma-melt yung laman niya, no. Kasi masasauli naman siya pero sayang din. At dito naman yung iba pwedeng isauli in case mabio, pero yung iba wala talagang masaulian yan. So dito naman yung ice cream, bawal talagang buksan kasi prone to melt. Dito naman sa ice cube, medyo okay lang na ma-open siya. Mura lang yung capital natin dyan. At saka kailangan talaga nila ngayon yung ice cube. Kasi nga, sobrang init at blackout. Yung uling naman natin guys, hindi siya natumba. Pero slightly unbalanced. Kaya sobrang init guys. Wala pa akong ligo. Kasi pagkagising ko kanina, hindi talaga kaya iligo guys. Maya na nag-aftershocks. So ngayon marami tayong customer na pumupunta kasi nga maraming tindahan yung sirado. So hindi na muna kami nag-close, pero yung ibang tindahan talagang pinasarado talaga. Kasi yung isang tindahan natin nasa baba ng building, no, ng mataas na building. So medyo delikado kapag ka nagstay doon. Bumabalik yung aftershocks. Yung dito naman first floor lang naman siya. Wala naman siyang second floor, tapos light materials lang yung kisame. So okay lang. Kasama ko ngayon si Ate Ashley guys. Iniwan siya dito ng mommy niya at daddy niya kasi wala sila sa bahay. Nasa sila, ibang tindahan, no. Check sila ng mga bahay, yung mga pinarentahang bahay. Check nila yung mga walls, baka nagkaliki, baka nag-crack yung mga wall, ganun. So iniwan siya sa akin, at least dito kasama ko siya. At yung dalawang bata nasa kina Madam Tanji. Ayan. So far so good guys. Yung mga kapatid ko kompleto naman, alive and kicking. Alive and breathing, no. Sabi ko sa kanila, punta sila ng spring resort, doon na muna magtambay kasi sobrang init talaga, walang electric fan. So dito kailangan namin i-open yung tindahan dito, no, kasi while arranging stocks na mga na-damage, at the same time nagbebenta na lang din kasi sayang din yung mga customer na pumupunta at bumibili kasi wala talaga mabilhan guys. Ayan, no, kung makikita nyo, sirado, halos sirado yung mga establishment dito. Ayun, doon sirado. Si Minute Burger open siya kasi stove lang yung gamit niya. The rest sa market, ayun, open naman yung iba. Ayan, open naman sila doon. Pero mostly dito sa building na to, ayan, close talaga. Ayan na yung update ng store. Nabalik na namin yung mga gatas doon sa taas. So madami-dami din yung damage na liquor. Ito yung mga nabasa guys. Sa pa lang to, sa liquor products natin. Ayan, so hindi pa nalista yung mga condiments. Ayan, meron pa pala dito. Isang bond paper pala to. Ayan. Hindi pa nalista yung mga ketchup, yung mga bagoong, mga suka na nabasag. At ayan guys, inabot na kami ng gabi sa tindahan, no. Wala pa ring kuryente. At yung nagsisilbi naming ilaw yung anong tawag dyan, yung emergency light namin. So marami dyan guys, sa mga bumibili, kandila talaga yung binibili. So ayan, nilagay namin dyan sa harap ng gate kasi hindi na kami nagpapasok guys kasi nga madilim mo lang CCTV. So mas mabuti nandyan na lang sila sa labas at safe kami sa loob, safe yung stocks, at pinalapit na lang namin yung mga kandila, no, para dyan na lang sila pipili sa may bintana.
Yung iba guys, ang dami. Kung bumili ng kandila, parang walang bukas, no? Kasi tiga-apat yung malalaking kandila, yung tigsa 7 days, yung last niya. Yun talaga yung binibili at apat talaga. So yung ibang candles namin may nakabaso. Yung iba walang baso pero yung malalaki. So sinasabihan ko na lang sila na ilagay na lang nila din sa malaking baso kung nung may baso man sila sa bahay, yung nababasag na baso, no, para hindi makapag-cause ng sunog in case matumba. Kahit na brown out guys, kahit na lumindol, hindi pa rin mawawala yung bumibili ng alak, no. Parang mas na-feel nila na uminom kasi walang trabaho. So may bumibili pa rin ng alak, Red Horse, mga ganon, yellow. Yung yellow talaga guys, hindi ko ina-expect, hindi ko na foresee. Hindi ko na guys, na-anticipate na marami palang bibili dahil nga walang kuryente. So si Madam Tenji umorder ng 100 pieces nung tanghali at sabi ko, bakit ka pa umorder sis na wala ngang kuryente, matutunaw lang yan dyan sa ref. Yun pala guys, naisip niya pala na maraming bibili ngayon ng yelo kasi nga walang kuryente at napakainit. So yun, almost sold out kami sa mga Coca-Cola namin noon na mga 1.5 kasi nga maraming tindahan yung sirado. Maraming tindahan yung hindi nakapagbenta dahil natatakot or umuwi sa kanilang mga pamilya. Chinek yung ibang mga kapamilya nila kung okay ba doon sa mga area na kung maraming damage ng lindol. So yun, meron sigurong natira bago kami nakapagsara kagabi. Merong natira na mga siguro 30 pieces na ice cubes, no, from 150 pieces. So marami-rami din yung na-dispose naming ice cubes. So may isang supplier nga kami ng ice cream, no, na nag-pull out ng kanilang stocks kagabi. Fully refund naman daw yon, or i-change na lang nila sakaling babalik na yung kuryente. So pinakuha ko talaga yung stocks guys kasi ayokong dumagdag sa losses ng store yung ice cream na yon. So tinadtad ko ng text yung may-ari na sabi ko wala talagang kuryente simula umaga. Kailangan nang i-pull out yung freezer kasi nga sayang kung mamemelt, no? Kasi yung ganyang mga ice cream, meron yan silang freezer room kung saan safe yung mga stocks nila. So yung sa akin naman, simula pag brown out, hindi talaga siya na i-open. Tinabunan ko ng karton para mas lesser yung heat na mai-impact doon sa taas ng glass. So pagkuha naman nila kagabi, frozen pa talaga yung mga ice cream, no? At ayan na nga guys, time check 9 PM ng gabi. At marami pang bumibili, no, pero hindi na talaga kinaya ng katawan natin. Pagod na pagod talaga mga sis. Ayan, so pinahakot ko yung stock since wala tayong night shift tonight. So sakripisyo talaga sa paghakot, no, para safe yung stocks natin.